and freedom of expression. So, ibig sabihin, ang ating pong regulasyon lalo na sa pagpaparehistro ng mga social media, pantay para lamang sa mga kandidato, sa mga political parties, sa mga nominees, sa mga party parties, at sa mga political organizations. Ulit ko to, hindi na po kasama ang mga pribadong individual. Private individual ito, pero supportan ba yun? Nire-report lahat o kinakampanya ng isang kandidato. Directly campaign for a particular candidate. Kahit hindi sa, wala siya sa program ng public, wala siya sa regulation niya, so hindi po gawin niya na kahit sino. Mamuhay, tama po kayo, pero sa bandang huli naman po talaga, ang unang pinipigilan natin dito naman ay yung misinformation, disinformation, at yung fake news, kapag talagang nilalabanan at ayaw po natin dyan. Number two, hindi po namin pakikialaman ang sinatawag na content o yung nilalaman ng pwedeng mga ilabas kahit po ng mga politiko, ayaw po natin galawin yun. Kapag po ay freedom of speech na ginagawa ng ating saligang batas. Alam niyo po, meron po yan sa omnipresent report bilang isang election offense. And at the same time, pwede po namin ipaganda yan sa mga social media platform. Pero paano po natin i-verify kung tama o fake news ang inilalabas na isang kandidato sa kanyang registered account? Dahil po talaga papasok ng kami sa ikipag-ugnayan na mamuhay na Sir Joel sa ating mga kasamahan sa media, lalo na yung mga pag-checker na tinatawag sa ating mga interest group sa mga citizens alam natin, kailangan ma-call kagad ang atensyon ng Commission ng Election o kahit yung mga ito ay hindi makatotohanan kasi nungalingan. At kaya nga po ang pinabibili natin sa mga kababayan natin, Sir Joel Manuel. Alam niyo po, nakita ko po yung survey, napakataas ng pagpili ng mga kababayan natin sa social media bilang pinagkukuhanan na nila ng mga balita. Subalit tatandaan po natin, wala pa rin pong palit ang ating pong mainstream media na radyo, diaryo, TV bilang maghatid ng pinakamagandang klase ng mga balita totoo sapagkat meron pong yung mataas na ethical standard. Social media po, maaaring yung mga nababasa natin ay parang dating yung balita yung pala ay kasinungalingan. Kaya kailangan po natin ang tulong ng lahat para mang-men sa bagay po na ito. Yes. Alam sa mainstream media, Chairman, because of mainstream media, meron tayong limit ng oras, di ba, Joel? At ano na pwede kang pag sa social media, wag pa sa akin, Chairman, what's posted? Wala kayo nang nandun unless i-take down mo, di ba? Ano po, Mr. Joel, 120 minutes sa TV at 90 minutes sa radyo. Yan po ang sabi ng Republic Act 9002. Subalit wala pong limitasyon pagdating po sa social media sapagkat again, wala po tayong social media regulation law in the Philippines. Kung kami naman po mag-prescribe ng period lang o haba o ikit ng pagpwedeng mailagay o kamakalit na lumabas tayo sa baba sapagkat wala pong nakalagay sa mismong baba. Kaya nga po, ang aming napipwede gawin ay yung regulasyon na pamamagitan ng pagpapaguluhan na ng mga social media accounts ng mga kandidato sa partido politikal. Wala pa na sa batas ng social media regulation. Anong legal background na ulit yung regulation? Sa Republic Act 006 po, sabi ng batas, ang order ay pwedeng mag-regulate ng radyo, TV, diaryo, and other medium or other forms of media. Dito ng mga social media platform para din po yung vote buying laban namin na pagka nag-participate sa amin ng GCash Pay mahaba yung gusto ko na video ng pagkatapos na yun. Okay. Chairman, salamat sa oras mo ba? Medyo busy po kayo, Chairman. Kaya ingat po kayo. Hindi kayo. Salamat po. Salamat kayo. Chairman George Garcia, kamalit makakapuso oras na. Sige, party tayo. Nakapos tayo sa panahon ng oras na alas 8:55. Angela, Hindi ba? break news.
Ayun,